Kanina pa ko doon sa likod. Tagal nyo kong tawagin. Pasensya na po. Nagulat po ako, Mayor President. Parang takot na takot ka, boy. May ginawa ka bang labag sa batas, boy? Wala po. Nagulat lang po ako kasi nandito po kayong dalawa. Huwag kang magulat kasi pag sobrang gulat mo, baka kulong kita dyan. Dalawa, wala ako kasama dito. Ako mag-isa lang dumating dito. Ay, opo. Nakita ko nga po, Mr. President. I mean, nandito kayong dalawa ni Congresswoman Simpleni. Hindi ko rin siya kasama dahil nag-bus nga ako papunta dito. How about you, Mr. President? Para sabihin ko, before anything else, would like to hello and good afternoon, good morning, good afternoon sa lahat ng mga Pilipinas. Gaya ng tinanong mo, mahirap mag-bus. Sorry, pangalan mo ulit? Simpleni. Simpleni. Hindi ako nag-bus pag Davao, tapos punta dito. Mahirap mag-bus. Sinubukan ko minsan yan. Lumubog yung dagat. Pagsak yung... Lumubog yung lakas ng alon. Pag ang lakas ng alon kasi, paliwanag ko na din para alam na mga matigas pala itong mic niyo. Paalam ko na din, pag malakas ang alon, huwag kayong sumakay ng bus. It's very delicate to all the people in the Philippines. That's why. Pag sakay, lumubog yung barko kasama yung bus. Lumubog po ba yung bus? Oo. Nakita po ba yung bus, President? Hindi na makita yung bus kasi yung bus, kulorog. Hindi makita ba? Pag nakita ko, hulihin ko yan. Hulihin ko yan. Opo, sabi ko nga po, Mr. President. Pasensya na po, sabi ko nga po. Sorry po, Mr. President. Ano ba? Ako ba yung pag-uusapan dito o yung bus? Nako, kayo po, Mr. President. Kayo, friendship, pagsalita ka. Hi, Dugong. I'm so glad you're here. Alam mo, totoo ba yan? Nag-like yun ka din talaga. ang gusto kong sabihin. Hanggang ngayon, nakadilaw ka pa din. Oo naman, no. Loyal ako. Pero huwag ka maglala. I'm very happy. Ayan, mabuti naman at sinabi mo na yung sa campaign, campaign mo, sabi ko sa inyo, nandito ka, ikaw, anong pangalan mo? Simpleni. Oo. Ang sabi ko sa inyo, kung napanood nyo, pag binutuhan nyo ko, butuhan nyo din si Alan. Para may makapagsabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Sino ang binutuhan mo? Bulong ko sa'yo, Mr. Presumptive President. Sino ang binoto mo? Bulong ko sa'yo. Huwag mo nang ibulong. Baka sabihin, mayroon pa tayong relasyon. Siyempre po, ang sa akin, ibinoto ko yung sarili ko. Ano po? Tamo? Ibig sabihin, hindi mo binutuhan si Alan. Dahil kung binutuhan mo si Alan, wala ka dito ngayon. Wala problema yan. Kung hindi mo ako iboto, there's no problem about me. You get your own opinion to elect a president of the Philippines. Basta. Hirapan na po ba, Mr. President? Kaya pa to, mag-recollection tayo, mag-ayos tayo. It's about time. It's hell. You know hell? Hell? Oo, hell. Hill Halimbawa, po, hill. hindi, ang sinasabi ko, pag ang tao masama, sa hell ang punta. Ay, opo. Hell, Pag dapat gano'n, dapat love, 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 love. Diba? love, love, love. Okay, tama yung sinabi mo, Chrissy. Sinong binoto mo? Si Mars. Bakit? Baka naman nagulat ka pa. Alam naman nating lahat na siya yung kinakampanya ko, diba? Siyempre, kakampanya mo, malaki ang bayad sa'yo. Hoy, eto, nako. Mr. President, Ibig ko huwag naman- sabihin, kapag Wait po, kayo, Mr. President. sumakay kayo ng eroplano, nagpunta kayo sa isang magandang resort, malaking bayad doon. Opo nga, Mr. President. Naku, eto po, wag na po natin
po, simulan na po natin ang interview natin, Mr. President. Ito si Ay, alam mo, hindi tayo close. Hindi tayo close. Kaya masyado kang formal. Mr. President pa ang tawag mo sa akin. President na lang. Opo, okay. President, Yan. kamusta na po kayo, President? Yun na ba yung tanong mo? Ay, nako, sir, may follow up pa po yan. Oh, ganito, pag ako, sorry for all the people who are listening here, my opinion, when you asking me, Opo, pag sir. nagsasalita tayo, diretso, kung may tanong ka, diretso mo na, tira mo na, katirahin pa ng iba yan. Opo, sige po, eto na po. Amang, tanungin na natin siya. Ganito na lang po. Napansin ko po, bakit po palagi po kayo nakahawak sa mukha ninyo? Mr. President. Alam mo, boy, kailangan hawakan lagi yung mukha natin. Kasi pag ikaw, hawak mo sa ulo, kuminis yung ulo mo. Di ba? Kagaya ko, hinawakan ko yung mukha ko, gusto ko din kuminis yung mukha ko. Because I'm now incoming President of the Philippines, good-looking kailangan. Opo talaga, President. Okay. Anong tanong mo ulit? Eto na lang ang tanong. Ano po ang gagawin nyo para lutasin ang problema sa traffic? Ako, boy, kung ako ang tatanungin, no, originally, ang plano ko sana... Sandali lang. Ako ang tinanong, tapos... Kung minsan, kaya nagkakagulo ang... The nation may be the problem of the people, the situation. Because, hindi ka tinanong, sasagot ka, babanat ka dyan. Pero dahil I am a gentleman, mauna ka na. Yan. Okay, so may I proceed, Mr. President? Kung ako po ang tatanungin, ang plano ko po talaga ay gawing parang airport ang EDSA, gawing conveyor belt yung buong kalsada para po ang mga sasakyan kahit nakatigil, umuusad. Pero mukha daw pong mahala nga abutin, kaya ang ipapanukala ko na lang sana ay i-phase out ang mga sasakyang nagbubuga ng maduduming usok. Dapat po tanggalin na yan. Ay! Scary naman yan. Wait lang, baka magalit naman sa yung mga drivers. Wala silang dapat ikabahala dahil nais nating iangat ang mga nasa laylayan. Bibigyan po natin sila ng trabaho. Wow! I love it. Sige, anong job? Sila ho ang gagawin nating tagahuli ng mga sasakyang mahuhuli. Ng mga sasakyang nagbubuga ng masasamang usok. Ngayon, kung hindi ho sila papayag doon, sila po ang gagawin nating tagalanghap ng mga masasamang usok. Medyo unhealthy, pero ang taray! Great idea, Symphony. Ikaw naman, sir? Sa akin na yung tanong mo. Opo. Ang gagawin ko naman, all the people here in the Philippines, you know that the traffic is very problem. Number one problem here now in the Philippines. So, Opo. I make sure magdagdag ako ng madaming kalye. Ay, nako, President, paano po yun? Pag nagdagdag po kayo ng kalye, edi maraming mawawala ng bahay. Kahit mawalan to ng bahay, okay lang yan. Meron kayong kotse, di sa kotse na lang kayo tumira. Okay po. Tama po yan. Sige po. Ngayon po, sir, tatanungin ko po kung ano po ba ang magagawa ninyo sa peace and order natin. Mauna ka na rin eh. Salamat po. Ako po sa issue ng peace and order bilang isa pong ina, gusto ko po sanang simulan ng peace sa bahay. Nais ko po sanang isulong na patahimikin po ang mga nanay na mabunganga. I love it! Dahil sa amin po sa Bicol, ang tawag po sa mga ganyan ay naga. Naga. Nandun po ang training center ng mga naga sa Naga. Okay po. Pasensya na po, wala na po tayong oras. Yes. Ano po ang final word natin, Mr. President? The final word, we're talking about the peace and order. Tuloy ko lang yung sa Naga. Kung mapunta kayo sa Davao, napaka-peace ng mga tao namin dyan. Kaya yun ang gusto kong gawin sa Pilipinas. Kung mapapansin ninyo sa Davao, pag may kaaway ka, hindi kayo mag-aaway. Pag nakasalubong mo yung kaaway mo, peace agad yan. Peace to peace kayo.
Ang dami kaming fish sa Davao. I think that's Pati ang great. isda namin, fish ang tawag namin sa isda namin. Kaya wala tayong problema. Final na sabihin ko sa inyo, thank you very much sa lahat ng bumoto sa akin. Lahat tayo, tutulungan nyo ako, tulungan nyo ang mga sarili ninyo. Dahil wala naman tutulong sa akin kung hindi kayo. At kung hindi nyo ako tutulungan, hindi natin mapaunlad ang bansa na Pilipinas. Yes, thank dahil you po. tayong lahat ay maging maayos. At sa mga magnanakaw, marami akong mahuhuli magnanakaw. Hindi ko kayo kukulong, magsisiksikan kayo sa kulungan. Yung mga hindi magnanakaw, ang ikulong ko para maluwag sa kulungan yan. Yan, thank you po. Thank Mr. you, President. President and Congresswoman. We Salamat hope po, to salamat. have you Maraming back salamat. here in the show again. At ito po ang reward card. May stamp na po yan. At kapag nakabuo kayo ng 15 guesting dito, magkakaroon kayo ng planner! Yay! May picture kaming tatlo dyan. I love it!